From a money point of view, saan mo palagay mas madali kang nakakaipon at nakaka-build ng better future? Nung nandito ka sa UK or sa Australia, yung flexibility ba, financial flexibility, saan mas okay para sa'yo? Sabi ko kay mama na, I cannot padala na masyadong malaki kasi in terms of emergency, ako pa rin yung backup plan eh. I need to cover something for me and for the future na sa inyo kung may emergency kayo. So you need to do set aside, and then you need to, because you work hard as well, you need to know your limitation mo kung saan lang yung kaya mo. Because if you give and give, madidrain ka din. Tapos pag ikaw magkasakit, sinong backup plan mo? Di ba ikaw pa din yung backup plan mo? So you need to be selfish sometimes. Kasi for me sa akin, it's better for me to apologize than regretting not doing it. Pero personally naman, ano naman yung masasabi mong one of your best smart money moves that you're proud of na that really helped you? Lalo na siguro yung part na nakalipat kayo sa Australia from UK. Ano yung isang best money move? Alam mo yung minsan na you doubt yourself, and then I asked the kids, are you happy? And they said, yes, mommy, I'm happy. Yun lang yun. Iyak na ako, George. Kamusta? My name is Manong George and I've been here in the UK for over 15 years. Katulad ba kita na isang OFW na nangangarap ng mas magandang buhay? Well, itong podcast ay para sa inyo. Kasi dito sa podcast na to, pag-uusapan natin ang pera in a positive light. Dito kakausap tayo ng mga guest na may magandang diskarte para tulungan tayong umangat sa buhay. Kasi lahat tayong mga nag-abroad, malayo na, pero malayo pa. So again, come and join us here in this podcast, Manifesting with Manong George. Here we go! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. This is Manong George and welcome to Manifesting. Ito ay para sa mga OFW na tulad mo at tulad ko na malayo na pero malayo pa. Ayan. Dito pag-uusapan na natin yung pera in a very positive light. Pero isa sa mga, kung napapansin nyo, nag-iiba-iba tayo ng venue, no? Ito kasi today, matindi yung time difference natin dahil special ang guest natin. Gumising ng maaga para lang dito. Diba? So, naligo ng maaga. Ay, hindi ko na tinanong yun, pero yan, may revelation. So anyway, let's start. Pakilala naman tayo, madam. Ito, kapatid ang tawag ko dito. Kapatid, pakilala tayo. Let us know who is our guest for today. Yan. Hi, ako po si Michelle. I'm from Tagum City, like 1 hour from Davao City. I'm here in Australia now, but recently, I just moved here from the UK. Yan. Actually, yung recent, mga ilang taon na kayo lumipat dyan, kapatid? Last 2023, October. So, mga 2 years na din kami last October. So, bilis. Oo, bilis. Parang naalala ko pa yung kumain pa tayo sa bahay niya. Tapos, nung nalaman ko, paalis ka na. Diba? Pinuntahan pa kita. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, no, disclaimer lang. We will talk like we're friends kasi we are friends. Si Michelle po, kasabay ko sa eroplano yan, lumipad, papunta ng UK. So many moons ago. And dito kasi, di ba, yung mga pag dumating kayo, accommodation muna. Kami ni Michelle, magkasama kami yan sa kitchen, di ba? From the airport. From the airport pa. Ng maleta. Kami, naatasan magbuhat ng maleta ng kung sino-sino. Hindi na namin sasabihin kung sino yun. Pero ganun yung nangyari. Very helpful kasi kami. Pero anyway, so Michelle, bigyan natin ng onting background, no? Yan, paano ka ba lumaki? Hindi yung size, yung alam mo yung pagtanda. Saan ka ba? Sabi mo na from Tagum City. How was it like, your life back home? And ayun, paano ka nauwi sa nursing? Ayan, bigyan mo kami ng konting background. Tagum City, George, parang typical na province. It was a province. Then, I came from a simple family. Mm-hmm. And then, I was grateful na yung parents ko supportive naman sa lahat ng mga plans sa buhay. Yung nursing, may kwento dyan. It was about, supposed to be, I enrolled in Ateneo because taking computer science.
And Mm. then, as I remember, I enrolled that day. Then, pag-check ko sa syllabus, naku, puro naman math to. Tapos, all of my classmates are lalaki. Sabi ko, Oo. hindi yata ako magsusurvive nito. And then, I went out to the room. Nakita ko yung mga group of friends ko doon. And then, yung crush ko, sabi niya, "Hi, Ay, Michelle, patay tayo dyan. patay tayo dyan." Sabi ko, "Sumama ka naman sa akin sa nursing kasi second batch tayo sa Ateneo." Tapos sabi ko, ewan ko lang, George, parang nag-decide ako na immediately, sige, sama na lang din ako, nursing. Ayun, then mama and papa was so mad, but I told Talaga? them na, oh, kasi they bought the computer set, then mama told me na, ba't ka mag-nursing sa Ateneo? Kung gusto mo ng nursing, dapat nag-San Pedro ka or St. Mary's because that's the best nursing school in Oo, sa Davao. Davao. Oo. But I told my mama, ma, because Ateneo said that we're going to America, di ba? America naman lahat pag nursing before that Oo. time. So, mama said, okay, if that's what you want. So, ayun. To make the story short, ayun, I graduated my nursing last 2006, the famous 2006. Kung maalala mo yun? Oo, yung Yeah, mga where there's leakage. Oo. leakage. Oo. So I worked in Tagum Doctors Hospital that time, and the management said I need to retake the board exam again, Retake or ka else pa. we Oo. all be fired. So I took the nursing board exam twice. So RN. Ayun. Grabe. RN squared pala dapat Oh, RN nakasulat. squared. Oh. Oo. And Oh, then well, supposed to be before UK, I'm planning to go to America, but at that time my retrogression. So ayun. oo. At that time, hanggang ngayon naman di ba? Oh, Meron hanggang pa ngayon. rin. Yeah, Oo, hanggang hindi na ngayon meron. nawala yan. Pero, Mm. eto na nga, no? Ang maganda sa story mo, I think, isang surprising, no? Kasi malamang, or madalas, no? Yung mga nakakausap natin na nurse, lalo na yung hindi talaga tinadhana na maging nurse, ang dahilan, tinulak ng magulang. Mm. Ikaw, tinulak Yung ng crush. crush. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan, Ano ba mga yung asawa mo? Baka malaman dyan, patay Ay, tayo pass is dyan. pass naman, George. Pass is pass. Oh. Anyway, sige. Fast forward na natin. Wag na natin Fast forward. fast forward natin. Paano naman napunta sa UK? Paano ka napadpad sa UK? Anong naging push? Oo. Because there's a retrogression in America, so I need a backup plan because Oo. I'm already working 3 years in the Philippines, so I need to work something else. So first option is going to Singapore. But I haven't passed because of my BMI. Alam mo naman tayo, sexy. Ayun. So I'm so sad at that, George. It's 5 of my friends went to Singapore, but me, I left behind. Tapos nakita ko yung flyers ng Drake. Like, he wants to go to the UK, earning 2 million pesos. Oh, why not? Oh! Tapos, paalis na sila papuntang Manila. I called them and then they said, okay, you can go in Manila like Monday. What? Monday? We got some employer. Luton and Dunstable Hospital. You want to come? Ko, yes, I can come. Ala, namutang na naman ako ng pamasahe pa Manila. Ayun, then I didn't know that it was a very quick process, di ba? We went like September, I can remember September 25, and then October 3, we flew to UK. Yeah. October yan, tama. Kasi ako naman, ang alaala ko na may bagyo nun di ba? Yeah, may bagyo. Ano ba yung bagyo nun? Ondoy ba yun? Sa atin ba yung? Parang Ondoy yata yun, Oo. Disclaimer kasi medyo matagal na po ito. Lumalabas yun. Pero parang Ondoy yun bago kami umalis. Kaya naman memorable sa akin yun. Ako naman nun, lover boy. Kasi hindi ko makikita si Paz di ba? Ang dami yung umiyak nun Oo. Wala Eto na nga. Ginawa ko, nilakad ko yung from Quezon City to Makati. Kasagsagan ng baha. Kasi alam ko hindi ko na makikita si Paz. Awa ng Diyos. Meron na kaming anak. So, di ba? Di ba worth it? Worth it. Ayan. Pero, yun nga. Travel. Nung pagdating mo naman sa UK, anong pakiramdam mo nun? Ako, alam ko nun kasi malamig nun Di ba? Yung hangin nun. Anong mga first feelings mo? May excitement ka ba? May fear? May happiness? Kasi when I went to UK, just I don't have any idea what is UK is. Like, pumasok lang ako doon because I need to go. I need to go somewhere else. I need to start again.
And then, syempre, na-culture shock kasi grabe, the weather is so gloomy. Then, nagsusnow na, di ba, nung dumating tayo. Nung Oo. after a week, grabe yung snow. And then, George, I was just 22 years old that time. Oo nga. Wala. Yeah, I was still naive. Like, I don't know anything. I don't even know how to cook. Good thing you guys are there. Like, di ba? Tsaka uso pa yung panlasang Pinoy. Nabuhay lang ako sa Oo, panlasang Pinoy. At tsaka, yung yaya na, halika, kain tayo. Kahit ang bilis kong lasunin nun. Kasi nabuhay lang ako sa ganun. Kain tayo. Kahit hindi mo kilala eh. Halika, Oo. Shell, kain tayo. Tara. Sige, Ganun. di ba? Oo. Oo, tsaka sa work-wise din, di ba? Sa work-wise, Ayan, grabe. oo. Yeah. Ibang-iba Grabe eh. yung, Iba yung parang kasi sa atin. Alam na rin naman ito ng mga listeners natin na nurse siguro. Sa Pilipinas kasi ang style natin parang pang-American eh, di ba? Yung alam, mga tawag-tawag pa lang sa mga kung ano-anong bagay. Yung ating ang tawag dito, gripo. Tawag natin faucet dito, tap, di ba? top, yeah. Ayun. Oo, yung mga ganyan. Pero naalala ko, kwento mo nga yung storya. Ikaw na mag-share yung lovely. Yan. Kwento mo Yeah. nga. Oo. Di ba, we're fresh from the airport and we're asked to do the ID and do the MRSA swab. Kasi lasing na lasing pa yun eh. Jet lag na jet lag. So, I went there to OcuHealth to give my MRSA swab. So, I give it to the Ocu nurse. And then, she told me, Lovely. Oh, sorry. My name is not Lovely. It's Michelle. Tapos, hindi ko pa yun nag-gets eh. Hindi ko pa yun nag-gets pa. After 1 week pa pala na yung Lovely pala, yung okay, great. Alam mo, doon Lovely pa ako na natawa. pangalan. Hindi kasi, shout out doon kay Ate Lovely na sister sa ward nyo, di ba? Yun yung Kaya nga, sabi niya, Lovely. Sabi ko, excuse me, Lovely is not my name, it's Michelle. Kasi hindi ko pa yun nag-gets. Tapos nung kunento ko na kinadime, sabi niya, tanga mo talaga, girl. Ganon. Huwag naman, wala namang ganun. Pero masaya, di ba? Yan yung mga ano natin. Pero ikaw, ano yung naging parang, oh my God, nasa UK na talaga ako moment mo? Meron ka bang ganon? Oo, because I'm used to be like with the friends. Then when I came to the UK, parang you have friends. You just met them. Like you feel alone, like you need to be stand on your own. Like, i-organize mo yung duty mo, yung baon mo, yung expenses mo, yung pagpadala sa Pilipinas, at saka nakalimutan mo na yung love life mo eh. Kasi you're so busy of rebuilding your life from the Philippines to UK. So parang shock na shock lahat. Pero adaptable naman tayo, George. So ayun, wala na, piliting mag-adapt. Talagang laban lang. Dito pa rin. Laban lang, kahit walang kalaban. Pero ano yung, para sa'yo, ano yung pinakamahirap na parte ng adjustment na yun? Ano yung parang, di ako sure. Kasi ito, bigyan ka ng example, mga tao, sa UK, laging nire-reklamo weather. Talaga. May iba naman sasabihin, ang hirap sabayan ng accent ng mga tao. Pagkain, kasi alam mo naman ang pagkain dito, napaka, di ba? So, ikaw, anong naano mo? Ano yung parang pinakasan nahirapan ka? Lalo na nung unang mga buwan. Yung siguro sa weather, pero mostly sa pag-handle ng finances natin because kakasweldo lang natin, 'di ba? Tapos ang daming kaltas noon. Tapos ang dami kong iniwang mga utang sa Pinas kasi biglaan nga yung pag-alis natin, yung sa maleta, yung sa ticket. Tsaka hindi man kami masyadong mayaman. Kaya ayun, grabe talaga yung bank na bangko noon. Kaya hindi ko pa naramdaman yung culture shock sa language barrier kasi nagtatago naman ako sa curtains eh. Ang focus mo yung no? Yung pera kasi pounds to. Kasi at that time, yung pounds parang pumapalo yata sa 78, 80, di ba? 85. Pero ang malala, di ba, mga 2 buwan, 3 buwan, boom, boom. Bumagsak. Yun lang. Kaya nga parang memorable eh. Bata pa tayo noon, kaya energetic pa mag-work. Pero naalala ko yun, totoo yan, yung pera yung usapan. Kasi di ba hindi na natin papangalanan, ikaw naman. Meron tayong kasama sa grupo nun na nagtipon-tipon sila parang meeting na wala naman akong kinita ngayong buwan. Naalala mo yun? Parte kaya nun eh. Sa may tapat yun ang accommodation natin, naalala ko.
ano kasi pala, ang hindi siguro na natin na masyadong naisip no na ano is retro yung yung mga bayad dun sa 'di ba, sa Laking kaltas. Oh. oo, Mm. lahat kakaltas pala sa unang sweldo, lahat nung advance nung accommodation, Mm. yung that month, grabe kaya ako naalala ko wala pa yata ₱200 yung una kong sinweldo, 'di ba? Alam Sa'yo mo ba yung meron? unang one day na pinaiyak ako ng UK? Oo, oo. Yung binigyan tayo ng cereals, hindi naman ako kumakain ng cereals sa umaga, 'di ba? Sabi ko, ito na talaga, this is UK. No rice. Bakit cereals? Oo, Kaya sarap na rin. ang lamig, yung sandwich ang lamig. Alam mo meron din ako diyan yung sandwich, siguro second day ko yun sa duty. Nagtaka sila, yung sandwich na binili ko sa baba kasi ang lamig, 'di ba? Lamig nga. Minicrowave ko. Sabi niya, "You microwave your sandwich?" Sabi ko, "You don't?" 'Di ba? Hindi ko alam, eh. Grabe, ay naku. Pero 'yan, Hmm. nadaanan mo na yung pera kanina, money talks, 'di ba? So, paano mo hinandle yung una mong paychecks lalo na alam na nila nung una nating salta dito, ang kaltas malaki 'yan. Anong ginawa mo nun? Paano ka nag-survive? Nag-bank ako ng bank and then I handled my money as savings first before I'm gonna spend. Oo, Then I was still single at that time. So I oo, saved, then I spoiled myself. Like yung mga bagay lang na, alam mo yung sabi nila, yung mga basic needs, pero meron din ako mga wants. Pero yung wants ko, hindi naman masyadong bigatin din. oo, oo. Oo. So, parang ano ba ang savings mo padala muna? Bayaran mo na lahat ng utang, Oh, gano'n? padala and then yung savings ko, tapos kung ano yung matira, like mostly kasi 50%, minsan sinasabi ko 60 or 70% savings. Tapos pagkasyahin ko na lang yung maiwan. Tsaka George, iniisip ko lang tayo lagi na I should work something na I will not work forever. Yun ang Oo. goal eh. Oh. Oo. Pero alam nyo share ko lang dun sa mga viewers natin at sa mga listeners natin. Of course, yung mga ini-interview naman natin dito, hindi naman public figure, no? Mm. Pero si Michelle, is one of my friends dito sa UK na talagang go-getter. Mabibilib ka parang ito hinahabol ko, nakukuha niya, oo. Sabi niya, magkaka-boyfriend ako, 2, 3 naging boyfriend. Hindi, joke Tatlo. lang. Joke lang. Hindi yun. Pero ibig sabihin, um, lahat ng inisip niya na gagawin niya, ginawa niya talaga. And minsan kasi, yung akala mo ngingiti-ngiti lang, alam mo, sila yung para talagang meron palang Mm. goal-oriented. And yan si Michelle. Yan, kaya ako believe dyan ever since nung magkakasama kami. Ako nung wala akong kwenta. Hindi. Ah, ano lang parang ako nga tagal ko nag-bank, 1 taon na bago ako nag-bank kasi tamad nga ako parang ano to Ako din naman, 'di ba, lahat sila nagsisilipatan na ng work kasi I love my routine, I love my oo, stability. Kaya etong pag-move ko talaga, George, parang curveball talaga 'to eh. Hindi talaga 'to yung oo, ako eh. totoo. Pero meron ka bang yun nga, talking about working and so were you happy working in the UK at that time? Yeah, I was happy. I worked there for almost 14 years. I had my family, yung culture, na-adapt ko na. And then, I love UK talaga, George, because the place is so nice and the culture is so nice. Then, I built already the community there ba, and my Hmm, children thriving. And then, it was just last 2022 that it hits me like a curveball na I feel like I'm stuck. Like I'm stuck. I was yun. cold, then I was getting sick all the time. Then parang nawala yung motivation ko ba. Yun lang Oo, siguro. Yeah, I think naghanap each ka of talaga, us, 'no? each of us, like there's a missing piece na I need to do something about it or else I feel like I'm stuck. Yung ganun lang na feeling. Pero alam mo, nagustuhan ko dun sa decision mo, 'no? Ano, it was so genuine and it was so solid. Solid in a sense na hindi dahil parang mararamdaman mo pagkausap kita no'n naalala ko, hindi 'yan dahil, sinabi ni ganito or sinabi ni ganyan. Parang yung nag-uusap tayo no'n nung paalis na kayo and Mm. paalis na kayo nito sa Australia, parang talagang
Hindi, George, talagang ano na kami. Ito yung ano namin kasi para ito sa amin, sa aming pamilya. At saka para sa akin to na. Kaya alam mo yun, pag nagdi-decision yung yung isang kaibigan mo na gano'n, wala kang wala akong mapaghugutan na inis or galit or inggit, kundi ang nakukuha ko lang talaga is respeto eh. Kasi alam niya yung gusto niya eh, no? And sa panahon ngayon, minsan ang hirap niyan eh. Kasi social media, di ba? Yung iba. Maraming influence. Nakikisabay ka meron lang. na tayong seek validation from others. Alam mo yun, yung kailangan may validate yung feelings mo. Where in fact, you need to validate yourself kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi if you base your things or your decision, you always at the mercy of the validation of others. Yun lang yun. Kaya nga ito eh, I really wanted to specifically interview you kasi doon sa community natin sa Filipino YouTubers. Of course, we now understand na ang UK dati kasi siguro premier destination for Filipino nurses. Hindi na talaga kasi times do change, no? And unfortunately, whether we like it or not, may iba na ang pangarap nila magi-evolve din with that. And I think it really happened with you. Pero this is not to throw shade at the UK wherein I'm still at the UK and we are thriving in the UK, so happy kami. Pero gusto ko lang balikan, meron ka bang, dalawang bagay yung tatanungin ko sa'yo about your experience in the UK. Una, ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo sa UK? Yung lalo na nung nandito ka? Yung lesson ko is learn to adapt and learn to respect people's individuality or values. Yun lang. Kasi pag masyado kang marunong ka mag-adapt, parang you will flow eh. You will flow and you will grow. Yun lang. At saka, you respect the culture. You adapt the culture. Kasi you're there already. So might as well, you adapt it to yourself but maintaining your morals. Yun lang. At saka, may anchor ka pa rin, no? Yung anchor ka pa rin. Yung marunong ka mag-adapt pero it's within your value. Yun pa rin yung morals mo. At saka you work hard. Kasi, kailangan each of us may imprint sa mga bagay na iiwan natin. At least, yun lang yung, hindi ka man magaling, at least naging mabuti ka naman. Yun lang. Ayan, alam mo, pag naaalala ko talaga yung mga panahon, totoo yung sinabi mo na, you adapt. Kasi ito gusto ko lang i-share. Ito storya ni Michelle. I-share ko. Isa sa mga favorite ko story mo ito. Nung panahon lahat tayo nag-aaral mag-drive. Teka, okay ba yan i-share? Okay to. Ang dami kong sikreto sinabi sa iyo, ha? Hindi, wala. Hindi naman to masyadong R18. Okay, good. Yung nagda-drive ka, bago ka pa lang nitong driver, or I think, may dala mo yung anak mo. Syempre hindi ko na sabihin yung name ng anak mo. Pakat na lang yung pero anak mo. Dala mo yung anak mo noon. Tapos, syempre hindi ka naman mabilis. Bago lang. Lahat naman tayo. Yung parang may white van ba na dinidiktik ka nag-overtake. Nung nag-overtake, minumura ka. Tapos ginawa mo, instead na, kasi syempre, ako, personally, pag ganun, malamang mumurahin ko rin. Pero, ang ginawa mo, binabaan mo, pilaying kiss mo. Sabi ko, I love you too. Sabi niya, nag-dirty finger siya, tsaka yung F word. Sabi ko sa kanya, thank you, I love you too, have a nice day. Tapos natawa na lang, no? Natawa na lang siya, di ba? Sabi nga nila, George, magbatuhin ka ng bato, batuhin mo din ng tinapay. Binato mo ng tinapay talaga. Ay, no, hindi ko makalimutan yung mga ganyang story. Pero, yun. So, yung natutunan mo, ngayon, tanong ko naman, ano naman ang tinuro ng UK sa'yo with regard sa pera? Yan. Kasi, let's face it, di ba? Para rin alam ng lahat, no? Hindi ganun, although sinabi sa atin 2 million yung kikitain mo, no? Pero, yung 2 million in pesos, in pounds, kikitain mo as a nurse dito, it's not gonna be at that level, di ba? Parang ang laki, I think over a third ng sweldo natin mapupunta sa accommodation bills. Bills, yeah. So ikaw, ano natutunan mo sa UK with regard sa pera? Maging George, try to be the goal is to try to become financially with freedom, like
I think we need to spend like bare below our means. Yun lang yun sa akin eh. Kung hindi ko kaya, hindi ko muna kukunin. Pag-ipunan ko muna. Oh, and then I always set aside ang priority ko kasi hindi materials, yung travel sa family. Oh, yung mag-gain ng experience. At saka kasi George, beforehand pa ako nag-nursing, nag-handle ako ng credit cards. So parang alam ko yung pasikot-sikot ng credit card na pag ito maliit yung interest, i-shuffle mo ng ganun. Yun din nakatulong sa akin na hindi ka malubog sa utang ba? Oo. Actually, maraming kasi, nagkakaproblema sa ganyan eh, no? At saka, yun ang main namin ni Robert. Pag hindi namin kaya i-cash, kung hindi namin kaya i-cash muna, wag muna. Yun lang. Galing. Simpleng lang, no? Simple lang. Kasi kung hindi mo talaga naman siya kailangan ngayon, tapos utangin mo pa, wag na muna. Kasi pero kung kaya naman natin, pwede mo lang utangin. Pero kung hindi mo pa kaya hindi mo man siya kailangan, at hindi mo siya kaya i-cash, delay mo na yung gratification. Ganon. Totoo. Especially yung mga big purchases. Ganon. Galing, ano? Ang ganda rin talaga ng teamwork nyo eh. Nakita ko yun, saksi ako dyan na, yun nga, nagkaroon kayo ng bahay dito, mortgage, tapos yung mga naging endeavors nyo. Ang galing eh, nakakatuwa nga talaga. Kaya lang, sabi mo nga, lahat nagbabago. Nagkaroon ka ng curveball, and in your case, napagod ka, na hanap ka ng iba. Buti hindi asawa. Naghanap ka ng iba. So, paano naman dumating ang Australia? Ayan. So, paano nangyari? Ayun. Kasi it was, na-remember ko pa noong December 2022, nakita ko yung friend ko sa Facebook na she's a classmate of mine in college. Then, she's from Australia. And then, alam mo yung, lagi she's always in the beach. Like, I always drawn to beach anyway, to the ocean. Parang sabi ko, parang lahat naman ng holiday natin, gusto natin pumunta sa beach eh. And then, naisip ko, gusto ko siguro yung plan namin ni Robert is mag-work sa UK and retire in Spain. Yun ang plano. Kasi the kids will be in the UK. And then I was thinking, why do I need to wait until I retire? Why I should stay in the beach now while I'm working? And then, merong napanood ako sa TV, yung sa RCN, nag-advertise yung Barwon Health na align your nursing career with outdoor lifestyle. Tapos, pinakita yung beach. Sign na. Diba? Sabi ko, sign eh. Sabi ko, yung pag-start ko ng process, it was very dragging and it was really draining because I'm already at the age na I already done this, I should not do it again. Alam mo yung na-reach mo na yung point na kung mag-e-exam pa ako, wag na. Dito na lang ako kasi masaya naman ako sa UK. But I prayed hard to the Lord na if this is for me, it will not pass me. So I started my application from January. It was not a smooth sailing. It was very expensive. Then sleepless night, tears, and a lot of, alam mo yung naglalaban yung mind mo na, I'm too old for this. Gagawin ko pa ba to? Magsa-start pa ba ako? But I was really determined na, if this is for me, it will not pass me. Ayun, hanggang sa October, nakalipad kami ng Australia. Grabe, ang bilis lang din pala, no? Parang, sabi ko nga kay Lord Lord, kung hindi siya smooth, George, kasi we sold our house. We sold our house and then nag-full out yung sale. Nawala yung passport namin. Ang dami ding parang hindrance. May kumbaga, ito ba, sinasabi mo ba, wag na tumuloy? Parang gano'n wag na tumuloy. Tapos, nag-iiyakan yung mga friends ko na, why, ganang. Minsan, hindi naman lahat supportive sa'yo di ba? People are not always cheering you up. Pero, may mga people din na supportive sa'yo, pero you always just trust yourself lang talaga. Kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Ikaw ba ay nagpapadala ng pera para sa Pilipinas? Kung OFW ka at nagbabayad ka pa ng fees para sa inyong padala, well, let me introduce to you TapTap Send. TapTap Send is free sa padala ninyo, mabilis ang rates at safe ang inyong padala. Ngayon, if you use our code PinoyUK, you get an extra £15 sa inyong unang padala. But wait, hep. Pwede rin gamitin ang aming code na Pinoy UK kung ikaw ay taga USA, Canada, Australia, Dubai, or UAE, at marami pang iba. So, use our code Pinoy UK
at magpadala na sa TapTap Send. Ano pang hinihintay nyo? Tap-tap mo na yan. Alam mo, maganda yung sinabi mo kasi minsan ito nga pag doon sa community ng Filipino UK nurses, pag may nagtatanong about that, talaga minsan pinapasok ko yung point na ito ang best na decision actually is yung decision na kaya mong pangatawanan. Paniligan, Oo, kasi pag yung decision mo naka-base sa ibang tao, hindi mo naman, imposible naman na pag nangyari na yung mali or hindi tama doon sa decision mo, ang sasabihin mo ba sa sarili mo, kasalanan kasi ni Manong. Sabi kasi Sabi kasi ni Michelle yan eh. Oo, yan. Huwag ka kasi maniwala sa akin. Kasi nakita ko doon sa RCN ad, may beats. Ganyan. Yung sisisihin mo yung iba. Kasi ang mangyayari pag ganun, habang buhay mong sisisihin yung iba. Diba? At kaya sinabi naman namin ni George, yung sinabi naman ni Robert namin na once we already here, we don't compare. Panindigan na namin. Kasi ito na yung decision namin eh. It's either we make it or break it, basta panindigan na yung decision. Kasi importante, magkasama kayo. Yun lang. Importante. Siguro yung isa pang lesson dyan na hindi natin masyadong naiuungkat, no? Is dun with financial, kasi may financial matters dyan. Kailangan mo rin na siguro yung partner mo or yung asawa mo, kakampi mo. Oo, dalawa kayo magdesisyon. Kasi mahirap yung isa, going to the right, going to the left. Ayun lang, dapat may compromise kayo. Oo, dapat talaga kayo yung magkakampi more than anybody else. Kasi pag hindi yan, gulo yan eh, mahirap. Magulo yan. Magsisihan. Alam ko sinabi mo wag natin i-compare ang UK at Australia. Pero let's compare. Let's compare. Sige, bigyan natin muna na sige, ano yung una mong napagkaiba napansin? Hindi ko masyadong pahirapan. Bibigyan kita ng mga topic ikaw mag-compare. Okay. Halimbawa, okay, UK weather versus Australian weather. Kasi Australia malaki, 'di ba? Saan ka ba? North, south, east, west? Nandito ako sa Melbourne. Saan ba yan? Hindi ako magaling sa Sige, Melbourne. Sa Victoria ako. Sa Victoria ako. State of Victoria. So, weather-wise, anong masasabi mo? Anong comparison? Actually, George, when I came here to Victoria, parang na-scam ako kasi malamig pa rin eh. But, alam mo yun? Alam mo, George, na ako, knowing me, di ba, lahat, mahilig ako sa super dry. Lahat, iniwan ko yun kasi I'll be wearing t-shirt, shorts. But when I came here last October, gosh, ang lamig pa rin pala. Para pa rin din palang spring ng UK. But, milder siya. Milder siya na hindi ka naman talagang lalamigin sa bones at saka mag-heater ng 24 hours. So, at saka yung, ewan ko lang for me lang yung sun talaga may epekto yung sun. Tapos na-realize ko, kaya siguro pala ako masyadong sad sa'yo. Magpa-check up pala tayo sa mga taga-UK. Kasi when I came here, ang baba pala ng vitamin D level ko. Totoo yan. So, when I came here, when I have my check-up, nag-supplement ako ng D, tsaka yung mood ko naging better din, tsaka sa sun siguro. Partida yan. I'm talking about mood kung makikilala niyo si Michelle masayahin tao. Si Michelle, di kailangan magpatawa para matawa ka. Seryoso. Yan ang sa mukha lang, grabe naman. Hindi naman. Yan naman clown. Pero, alam mo yun, magaan ka usap. Marami ka talagang makukuhang positive. Pero, yan, revelation yan sa akin na parang yung mood mo pala na-apekton. Pero, parang nadidepress ako dun, George, na like, I always gonna be like this. Like, parang after work, na parang, alam mo yun, parang wala na, hindi motivated. Alam mo yun? Pero yun, just to let you know, no, parang para sa akin, isa ka dun sa pinakamasayang taong kasama natin di ba? Yung, laging masaya yung isa nga sa mga most memorable ko yung magkakasama tayo. Yung dito sa nagpunta kayo dito sa bahay namin. Tsaka yung kumain ako sa inyo ng maling kasi pala natin, di ba? Saka nanonood tayo ng sine. Yung pareho tayo. Takot. Saya talaga. Para lang tayo mga bata no? Kaya nga first impression ko pa naman sa'yo nun, George, nung nagkita tayo sa pag-apply sa Drake, sabi ko, ang yabang naman ito. Parang hindi ko yata, di ba? Sabi, kasi sa St. Luke's, grabe naman talaga, siguro pag Tagalog no, mayabang. Tapos tayo pa talaga yung nagka-close, parang ironic, no?
Oh, well, gano'n talaga. Oo. Nakakatuwa ng balik-balikan 'no. Pero eto, going back sa ginagawa natin 'no, let's compare. Hmm. How about pagkain? UK food versus Australian food? Sa UK food, na-miss ko yung proper pub because we don't have proper pub here. Yung pub nila is yung inuman. Oh. Tsaka yung ano yung Australia naman, meron din siyang mix ng UK but mostly kasi dito kami sa Victoria, mix na siya. So meron kang Greek, Italian, tsaka mostly din Asian. Kasi malapit kami sa Asian countries eh. So parang Oo. hindi ko masyadong namimiss yung Filipino food in terms in Ayun. Australia. Kasi ang daming Filipino restaurant at ang daming oh, which is good kasi hindi kami pwedeng magdala ng mga dilata or Philippine product Oo. here sa Australia kasi they're so strict. Oo, oo. Pero readily available naman siya dito. Yung na-miss ko lang sa UK is yung ano, proper pub, yung alam mo yung ano ba yun, Parang yung family paborito ko. pub? Oo, Oh, parang yung Carvery, yung ah, Apple Pie. Oh, oo. na-miss ko yun. Na-miss ko yung proper pub kasi I went to one of the pub here. Parang inuman pala to yung pub nila. Hindi pala yung Talagang, pub na pub. Oh. hindi family ang style. Talagang Tsaka na-miss ko yung kasi I've been to UK, na-miss ko yung sophistication, yung modernization. Dito kasi parang chill lang, island life, yung ganun. Well, kasi nandito ako sa Geelong. Siguro, oo. nandito ako sa Geelong. Yun lang. Ah, Oo. so, okey pala rin 'no, magkaiba rin pala talaga 'no, Kaiba siya, minsan kaiba talaga siya. parang gusto kong dumalaw diyan minsan, eh. Mm. But anyway, ito naman talk about, work, Work, 'yan oh. kasi work-life balance. So, ano kamusta naman ang work-life balance UK and then Australia? Paanong comparison mo naman diyan? Sa UK, I enjoyed naman working in the UK, like especially, I work with the lovely people in recovery. Then when I came here, ako lang yung Pinoy George. Good thing I got a background in the good thing talaga because I think I will not survive if I don't have, I think people can survive, but me Oo, otherwise, if I don't have a background working in the UK, I don't think na hindi masyadong smooth sailing yung pag-start ko sa Australia kasi I got the background in here. They're very good in supporting you through your career progression. So ngayon, dati recovery lang ako. Ngayon, nag-anesthetic nurse na ako. Pinush nila ako na mag-level up pa ba. Which I was so scared to do it in the UK before. Kasi mm, si ano muna kasi, mauna siya sa akin. Si ano muna. Pero dito kasi, kahit bago ka pa lang, bibigyan ka ng chance. At saka, mm. supportive naman sila, George. Saka parang pareho kami ng ugali na chill lang. Okay lang yan. She'll be right. Yeah, she'll be Oo, right. Yung ganun lang, oh. puro gano'n lang 'no? Mm. Ayos. So, eto na yung matindi-tinding tanong. Mm. From a money point of view, 'di ba? Mhm. Saan mo palagay mas madali kang nakakaipon at nakakapag, build ng better future nung nandito ka sa UK or sa Australia? Yung flexibility ba, financial Mm. flexibility, saan mas okey para sa'yo? Yung sa akin lang kasi, I got already a stepping stone. Like, we already sold a house in the UK, kaya I got some money to start with in Oo. Australia. Yun lang yung parang Hindi ka advantage lang. zero 'no, hindi ka zero nung Oo. pumunta ka. Yun lang yung advantage sa amin, na meron kaming money. Compare if we came from Philippines to the UK na I have nothing. In Oo. here kasi, we started like we have money from our house sale, so we managed to start like conveniently. But in terms of salary-wise, yung salary-wise naman is, band 6 ako sa UK. Tapos dito, parang band 5, but on the top level of band 5. Mm. Hindi ko sasabihin yung sweldo, George, ha? Pero Sige yung lang. sweldo-wise, parang band 7, ganon, yung band 5 na top level. Tsaka kung meron kang, you have a postgrad in the UK, and Mm. then you come here to Australia, they will pay you for your postgrad fortnightly. And then Hmm. your salary as well will bump up as well compared to those who doesn't have a postgrad, which is good because they will acknowledge your hard work by your experience and your post studies. Yun nakakaipon ako dito tsaka ano, I'm not a full-time anymore, pero may ipon pa rin. Both kami ni Robert, nag-decide kami na hindi mag full-time para sa mga bata kasi we work so hard in the UK na we even rent one of our rooms there
for us not to do extra Dumiskarte pa. shifts. Oh, at saka nagbi-business pa. Ngayon, we're just trying to have more time with the kids and with our parents because na-realize namin after COVID, our parents was not getting younger. So we make sure na may time kami while they're still here. Siguro, Yun. in that respect, siguro mas madali na rin yung travel pa Pinas, ano, mula dyan. Kasi Oo, mas pero malapit. minsan yung ticket, George, same din ng price, ha? Ay, ganun ba? Shockingly, yeah, very shockingly, same ba rin yung price, but hindi ka na jet lag, yun lang ang ano dun. Pero yung price din, magtataka sila, oh, wow, siguro mura na yung ticket mo, Australia to Philippines. No, surprise guys, no, hindi. Hindi Ganun siya. din pala. Oh, ganun din pala. Yun Oo. pala. Now, Mm. pero, would you say na ngayon na nandyan ka na sa Australia ngayon, no? Coming from the UK, would you say you found a new home? Nakapag-build na kayo dyan? Okay naman na kayo in the 2 years? Oh, in the 2 years, I think, yeah, I can see myself na getting old here. Na parang I found my peace ba, yung missing piece na parang umuwi ako na bahay, parang nandito ako, I can do some things na things not related to work, like myself, like now na 2 years na kami, medyo naka-stabilize. Na natanggap na namin na we're not in the UK anymore, we're in Australia. Yun, tapos naka-adapt na din sa work, yung parang na settle na lahat. Para talagang nangyari sa UK, no? Parang talagang naging stepping stone siya. Pero, hindi yun yung view mo nung una, no? Oh, hindi. Parang, Kasi, hindi, wala yun talaga. Kasi I was, you know what, George, I'm a UK fighter eh. Di ba? Alam mo yun. I'm pro-UK. Until naman now, I'm pro-UK. Until now, I'm pro-UK. Pero, life changes, like priority changes, and then, parang yung may sarili ka ding, ina-aspire na I need to do something. Parang ganun. Nako. So, ito naman, balik tayo sa ng pera, no? Kasi importante talaga. Ito yung inano natin. Importante yung pera. Hindi totoo, di ba? Kasi alam mo yun ang gusto ko sa iyo nung nung nandito pa kakapana, madali ka lang makausap, tawagan, ganyan. Alam mo yung hindi tayo ba nahihiyang mag-usap about pera na, George, kaakitaan ka ba? Or halimbawa, Michelle, sabi ko, landlady ka na, pautang naman, di ba? Naalala mo, lagi sabi yan. Pero, ayun, gusto ko lang tingnan, no? Ayan, typical din yung storya ko, na may utang tayo dumating dito. Ano yung unang-una mong, ito, babalik ako makakatanong about pera. Ano yung unang-una mong splurge para sa sarili mo? Nung naging OFW ka na? Ano yung saan yung parang unang mong, okay, nilabas mo yung pera mo? Sa ano yun? Anong una yun? George, kasi mahilig ako sa Lacoste. So, Lacoste head to foot. Wow! Sa watch, yeah. I bought my first Tissot watch. Yun. Yun lang naman yung ko, hindi man ako mahilig sa bag. Kasi, George, hindi man ako girly, di ba? I don't do girly stuff. So, yun lang. Sa shoes? Yeah, I like shoes. Watch. Tsaka So, yung travel. Alam mo, pero mag-ingat din tayo sa kaka-deserve natin. So, kasi minsan dyan tayo na natatalo sa pera pag deserve ko to. Okay lang yan, deserve ko to. Parang iniisip ko muna kung deserve ko ba talaga yan, kung kailangan ko ba talaga yan. Kasi ayoko yung... kasi George, kasi the more we hold on to material things, the more maging prisoner tayo. Kaya, yun lang, balance lang din. So, talking about balance, paano naman yung padala mo sa Pilipinas? Yan. Kasi yan yung mga, malaking bagay yan bilang OFW. Kasi sila muna ba bago ako muna bago sila. Deserve nila to, deserve ko to. Parang ganun yung mga laban eh. So, yun, paano mo minanage yan? Ikaw ba, ka ba? Super breadwinner ka ba? Bigay lahat? And with that, meron ka bang pinag-aral, yan ang mga storya natin di ba? Meron ka ba sinuportahan, ganyan? Ano mo naging mo dyan? Hindi, kasi when I went to UK, nag-work pa si Papa noon. So, mostly yung mga allowances lang ng kapatid ko at that time. Tapos, medyo malaki din yung padala ko kasi allowances tapos kay Mama. Tapos kung inisip ko kasi sabi ko kay Mama na, Ma, I cannot
padala na masyadong malaki. Kasi in terms of emergency, ako pa rin yung backup plan eh. So Oo. I need to cover something for me and for the future na sa inyo kung may emergency kayo. Pinaintindi ko naman. Siyempre, minsan ma-hurt si mama pag sinasabi kong ganun. Pero we need to set kasi tayo din ang backup plan eh. So Totoo. nagpapadali din ako ng pera. Ngayon, yung ano ni mama, yung mga nagpapadali pa rin ako, yung mga expenses na lang niya sa gamot. Kasi retired na din si papa. Tapos kung mayroong kailangan na extra, nagpapadala din naman ako sa So kanila. pero Tsaka yung mga maganda kapatid ko, meron din naman. Nandun din maganda naman yung sila. maganda yung sinabi mo dun sa part na maaga pa lang nag-set ka ng boundaries, and I think, ang gandang ano yan, tignan na or makuha, ma-acquire ng listeners natin. Kasi, Mm. babalikan ko lang ulit yung sinabi mo kanina. Ilang Mm. taon ka nung dumating ka dito sa UK? 22. Young. 22. Oh, To young have and that hot. wow, young and hot, patay talaga. Pero to have that Very- discussion at that age, dun sa magulang mo na, "Mama, Pa, ano kasi, hindi naman puwedeng all out lahat kasi kailangan Mm. mabuhay and kailangan may backup tayo." Ang ganda nung naano mo nun, hindi kasi ako, hindi ko masabing nagawa ko yun, ng successful 'no. So, ang galing, galing. Oh, Yan yung hindi. mga Kasi maiintindihan mo din na ma-hurt sila, pero maiintindihan naman nila in the long run na ikaw pa din yung backup plan eh. So you need to do set aside. And then, you need to, because you work hard as well, you need to know yung limitation mo, kung saan lang yung kaya mo. Because if you give and give, madidrain ka din. Tapos pag oo. ikaw magkasakit, sinong backup plan mo? Di ba ikaw pa din yung backup plan mo? Totoo 'yan. Eto tanong natin, so sabihin naman nila, "'Tong si Michelle masyadong perpekto." Hindi ako perfecto, George. Ang dami ko din Yun napa nga, sa buhay. yun naman ang aanuhin natin, Oh, tanong naman natin. Ano naman yung parang feeling mo money mistakes mo? Ano yung puwede mong i-share na money mistakes mo na meron ka talagang natutunan? Ayan. ah, before yung hilig magyabang, yung bibili ng pangyabang lang. Mayabang din naman ako, George. Sabi nila hindi perfecto ako, pero mayabang din naman ako, di ba? Hello Ito, sa mga basher. lahat naman Hindi, tayo, kasi okey. di ba, sometimes you need to do something for yourself na ano mo din ba, yung you need to be selfish sometimes, you need to be selfish sometimes. Kasi it's better, for me sa akin, it's better for me to apologize than regretting not doing it. Alam mo yun? Hmm, Minsan lang yun sa life, hindi lahat ng okasyon. Like sometimes, I want to apologize na lang kesa hindi ko ginawa. mm. Tapos, yung mga regret ko din sa buhay niyo, ano ba yun? Yun nga, yung mag-ask ng validation from other people, like acting Hmm. some things or making decision out of fear or seeking validation from other people. Yun naman ngayon. Parang, keeping up with the Joneses, 'no? Kasi uso Oh, 'to, yun. Oh, lahat uso 'yan to. sinasabayan mo, oo, totoo. Mm. Yun nga 'to, pero alam mo siguro sa buhay ng isang OFW minsan ang hirap maiwasan 'yan, 'no? Parang lahat tayo dadaan diyan, I think meron ngang time yata na, dare I say, yung alam mo yung mga magkakaibigan halos lahat na yung kasabay natin nun, lahat tayo nag-iPhone. Gano'n, Oo. di ba? Parang Oo. kasi uso, Pero tapos lahat tayo kasi magkasing edad, tapos parang Oo. enabler tayo sa "Uy, yung iPhone mura dito sa ganito." Lahat tayo Naalala bumili. ko dati yung may isang may naka-LB na scarf. Lahat naka-LB scarf din. Buti na lang hindi ako mahilig mag-scarf. Naku, buti na lang. Naalala ko yun. Ay naku, yan talaga. Pero, personally naman, ano naman yung masasabi mong one of your best smart money moves that you're proud of na that really helped you? Lalo na siguro yung part na nakalipat kayo sa Australia from UK. Ano yung isang best money move mo siguro? Yung sa akin is I invest quickly in the state, like mortgage. Kasi I know pag Oo. mag-mortgage ka, pag ibigay mo yung money mo, hindi mo siya makikita eh. Sabi nila, buying a house is a dead investment. No, because it's earning a money. Year by year, your house, maliban na lang kung merong yung, matawag nun, yung, Capital tayo. depreciation. Oh, Alin? Oo, nalugi, kasi nagkaroon ng yung recession. bahay namin, binili namin last 2000, 2013.
And then we sold it last to 2022. Ang laki ng tinubo almost 30% din. So, ang ma-advise ko lang talaga is kung kaya, bumili ng bahay kasi parang future savings mo din eh. Oh, it's either downgrade ka ng bahay, tapos ipunin mo yung pera, or you sold the house completely and then you just rent in your old times because when we get old, we cannot manage the maintenance eh. Oo, totoo yan. So we can sold the house, enjoy the money, and then just rent a small house. Well, a landlord can maintain it for you, or you can just stay on your house without any rent. So it's up to you. Upgrade, no? Nasa Oo, sa'yo. yun lang. Maganda yun kasi isa rin gusto kong i-share, no? Isa sa mga parang, yung nga kinikwento ko kanina, di ba? Sabi ko kanina, si Michelle, isa yan sa mga go-getters. Yung kausap mo lang, ganun, ngiti-ngiti lang. Yung pala, meron ng nabubuo. Maraming nagulat, may bahay ka na. Di ba? 2013. Ano lang tayo nun? Wala pa. Di pa tayo citizen nun, di ba? Hindi pa. Oo. Kaya nga, sabi ko, ang galing. Kasi tignan mo, mortgage, tapos ILR. Yung ILR, may presyo, tapos citizenship. And all through that, ang bilis. Grabe. Tapos, mortgage, you've done your mortgage, bago ka pa umabot ng 30. Grabing budgeting din yun, George. Grabe din yung cup noodles. Cup noodles, nabuhay sa cup noodles. Pero, ito nga yun eh. Minsan, yung sacrifices, malalaman mong worth it kasi, iba yung tinakbo mo nun eh. Tinalon mo dun sa amin. Kaya nga tuwan-tuwa ako eh. Yan, sinabi mo, no? That single decision to sacrifice for a few years to buy a house helped you later on para to upgrade to paglipat nyo ng Australia. Kasi nga, sabi ko, hindi kayo nag-umpisa ng zero dyan. So, napakalaking bagay, no? Ang galing. So, eto, siguro marami na makukuha ang ating mga kapwa OFW dito. No? Pero, what's that one moment in your journey, whether that's from the Philippines to UK or UK to Australia, no? That you would say, that made you say, lahat to worth it. Yung pagod at sakripisyo ko worth it. Ano yung moment na parang sinabi mo sa sarili mo, ayos na ako dito? Yung peace of mind. When you had a peace of mind na you feel grounded, and then the smile of the kids. Then every time, alam mo yung minsan you doubt yourself, and then I asked the kids, are you happy? And they said, yes, mommy, I'm happy. Yun lang yun. Grabe. Maiyak na ako, George. Hindi, pero totoo yan. Oy, thank you. Si Michelle, bira namin makita maiyak yan. Hindi talaga ako umiyak. Pag umiyak na ako, nasaktan na talaga ako. Naalala ko yun. Kasi yun para sa akin kasi, when I remember you, no, na parang pag yung, talagang naaalala ko lagi kang nakangiti. Kaya nga, siguro alam mo rin to, no? Ang daming tao na hinahanap-hanap ka pa. 2 taon na may tumatawag pa rin sa'yo na, uy, kailan kayo babalik dito, di ba? Iniisip lang daw, lahat iniisip lang daw niya, naka-maternity leave ako. Sabi ko, gabi naman maternity leave lang, 2 years. Yan ba yung ilalabas mo? Kaya nga, sabi ko, bumalik ka na, naka-maternity leave ka lang eh. Sabi ko, grabe naman, buntis yan, 2 years. Ito naman, dahil dumating ka dito, neneng-nene ka pa. If you could go back to that young 22-year-old Michelle, bago siya umalis ng Pilipinas, anong advice yung ibibigay mo sa kanya? Given a chance na parang 18 years ago, I can talk to myself. Maybe I would say na value yourself more. Like, value yourself more so that you don't make any decision out of fear and out of validation from other people. And then, you always got this. Like, you always got this anyway. Yun lang. Galing. Kasi yung kumpiyansa natin sa sarili natin, hindi yan naiinom lang eh, no? Talagang dadaan ka sa experience eh, no? Kaya minsan talagang madadapa ka, maiiyak ka, magdadoubt ka sa sarili mo bago mabuo yung kumpiyansa. Ang ganda. Ngayon, ito, buuin mo to, itong mga tanong natin. Magbibigay ako sa iyo ng line, and then, blank. Yung blank, lagyan mo ng malapit na tayo. Huwag kang mag-alala, Michelle. Alam ko marami tumatawag sa'yo. Sorry, tatawagan ko kayo ulit. Sorry, nakabook. Ayan. Ito. So, ito na.
working abroad taught me blank. Working abroad taught me to be tough. Yeah. Ayun. Tough and become resilient in life. Yun. Okay, next. My guilty pleasure after a hard, long shift is Ice cream. There's no time ice. for ice cream. Di ba alam mo yun? There's no time for ice cream. Lagi ice cream time. Diba? Ice cream. Oh. Ito na nga, ang ultimate question. Hmm. Manifesting to me or to you, Michelle, means blank. Ayan. Manifesting means to me like I can buy things without thinking twice because I know that I deserve it and I can. Yun lang. Yun, ang ganda. Yan. Alright, so Michelle, kung gusto ka nilang tanungin personally, may gusto ka bang, kasi alam ko, ano ka na sikat ka na De, joke Oy, lang. gago Hindi, naman. pero just in case, kasi marami sila pwedeng matutunan sa'yo siguro on, kung, I can imagine people might reach out to you because of, paano ba yung UK to Australia journey? Kasi yan, marami na yan talaga ngayon sa community. And we help enable people to do that, to make that informed decision for themselves. Kasi iba-iba naman tayo Pero just in case if people want to get in touch, paano ka nila maabot? Ano lang, PM is the key. Basta magpakilala ka lang and then ang request ko lang is huwag mag-ask ng sweldo, tsaka payslip, tsaka CV. I can CV, ask, I can ask, kasi minsan naghahanap sila ng ano yung CV mo? Pahingi naman ng CV. You can ask everything at like under the sun, love life ba yan, or moving on. Basta anything. Basta huwag lang sweldo. Or payslip. Pero ano lang, kumbaga, may boundary, setting boundary. Yun lang. You know naman, George, na I still believe in humanity because I never reached Australia without the community. Like, I was one there na asking so much question with a stranger as well. So I pay it forward. I always pay it forward. Yun lang. Totoo yan. Napakabait na tao niya si Michelle. And with that, totoo yan. Isa ka sa, isa ka dun sa, sabi ko nga, ray of sunshine sa UK dati. Kaya nga nung umalis ka, tignan mo naman. Bago ka, the day before, di ba? Binaba ko lahat. Sabi ko, dumaan tayo kay Michelle. Sabi ko kay Paz, magpaalam man lang ako. Na-touch nga ako noon kasi dumadrop by. Ang dami nakadrop by noon. Parang naiyak ako buong araw na noon. Well, that just means it's a real reflection of gaano ka, how you positively impact people here. No, I try, George. I always try. Pero yun nga, gusto ko lang talaga din magpasalamat kasi kahit paano, kahit milya-milya na yung layo natin, tignan mo, nakakapag-usap na tayo. At nag-a-adjust ka pa para sa akin, para lang magawa na. Hindi, ano ka ba? Ikaw pa ba? And with that, maraming salamat at I hope you enjoyed another episode of Manifesting. Yeah. Bye! Itong podcast natin to, hindi mangyayari kung wala tayong tulong sa napakaraming tao. Kaya mag-uumpisa ako magpasalamat sa ating executive producer na si Miss Faye Santa Ana Corpus. Also, our intro music is care of the artist known as Silelar. Based siya sa Philippines. At of course, kayo mga listeners natin, maraming salamat sa suporta.